Hindi pa rin po desidido o kaya kumbinsido ang marami sa mga tinatawag ng informal settlers sa Quezon City na tanggapin na ang alok sa kanilang relokasyon. Ang gusto kasi ng ilan sa kanila ay yung tinitira na nila ngayon na malapit sa mga daluyan ng tubig ay isaayos na lang ng gobyerno. Mula sa Payatas, nakatutok live si Teresa Andrada. Teresa? Mike, nandito tayo ngayon sa Bistecville 1 sa Barangay Payatas. Isa ito sa mga relocation site na natukoy ng Quezon City Government na pwedeng paglipatan sa mga informal settlers na naninirahan doon sa daluyan ng tubig na itinuturing na danger zones. Ito sana yung inaalok ng Quezon City Government sa mga residenteng nakatira sa Barangay Bagong Silangan at West Camias. Mainit ang naging diskusyon sa pagitan ng mga opisyal ng Quezon City at mga taga-barangay Bagong Silangan kaninang umaga. Marami kasi sa mga dumalo sa consultation meeting ayaw sa inaalok na voluntary relocation ng Quezon City Government. Ito po yung mga available na binibigay sa amin para ibigay sa inyo. Kami tiga-ano lamang naman eh. Kayo na rin nagsabi, hindi kami alis dito. Pag may nangyari, hindi po kami may kasalanan. May mga kasalanan kayo. Yung nilalaban ng mamayan, on-site rehabilitation and development. Kasi naman, tatalin nyo kami sa relokasyon. Ditso naman gutom dahil walang trabaho po doon. At least, dito kami sa danger zone. Preparedness in awareness naman kami. Willing po kami, pipirma ng waiver na in case po kung anong mangyari sa amin dito, wala po kayong pananagutan. Nang humagupit ang bagyong Ondoy noong 2009, hindi bababa sa 80 residente sa Barangay Bagong Silangan ang nasawi ayon sa lokal na pamahalaan. Si Joy Ometer, isa sa mga nakatira sa tabi ng creek, inano daw ang buong bahay nila pero hindi raw sila aalis. Kasi gusto namin dito, ma'am, dahil dito kasi yung mahanap buhay ng asawa namin. Tsaka nasanay na kami dito eh. 2 relocation site ang inaalok sa mga taga-barangay Bagong Silangan. Ang isa, itinatayo ng National Housing Authority sa Bukawi, Bulacan. At ang isa ay dito sa Bistecville 1 sa Barangay Payatas. May bakanting 110 units na bawat isa. May 21 square meters na floor area. May banyo, maliit na kusina, sala at tulugan sa itaas. 950 pesos kada buwan ang monthly amortization sa loob ng 25 taon. Floodplains ito eh. Hindi ito yung katabi ng ilog lang na basta maantay mo yung bagyo, pwede kang lumikas. Ito yung tinatawag na floodplain. Pag ito ay inaabot ng isang tinatawag na flash flood, yung kanilang pinagtitirikan ng kanilang bahay, bago sila umabot sa taas, palagay ko wala na sila. Dahil napakalayo ng kanilang area para sila humanap ng mataas na lugar. Ang ilang residente, pabor namang ma-relocate. Para lang po sa mga anak ko na safe na rin po sila na hindi kami magkawatak-watak dahil hindi rin po namin alam kung yung bahay lagi kaming ligtas. Delikado yung namin, nasa gilid kami ng creek. Ang mga informal settlers naman sa West Camias patuloy sa pagbabarikada bagamat sinabi na ni Mayor Herbert Bautista na walang mangyayaring demolisyon. Mike, paglilinaw naman ng Quezon City Government kapag naglapse na o nagtapos na yung August 15 deadline na kanilang ibinigay sa mga informal settlers para magpalista doon sa mga gustong magpa-relocate ay hindi naman daw sila magpapatupad ng forced relocation. Ayon nga dito kay Ginoong Palma ay tanging panghihikayat at pangungumbinsi lamang kanilang maaaring gawin. Balik sa iyo, Mike. Teresa, ibig sabihin niyan, yung hihikayatin nila o susubukan nilang kumbinsihin na pumayag na sa relokasyon, kung hindi papayag, doon pa rin sila. Ganun ba yun, Teresa? Oo, yun nga yung tinanong ko kanina kay Ginoong Palma. No? Sabi ko, paano yun? No? July 31 talaga yung deadline, pero pinahaba nila hanggang August 15 para nga daw magbigyan sana ng panahon pa. Ito mga informal settlers na magdesisyon. Ang sabi niya, yun nga, hindi sila pwedeng mamilit, no? Tanging pangungumbinsi lang. Kung talagang ayaw nilang umalis, ang malungkot ngang tugon ni Ginoong Palma, talagang sabi nga niya, they have to take the risk na kung ayaw talaga nilang umalis. Mike? Maraming salamat, Teresa Andrada.